Naririnig ng isang pulis ang iyak ng isang batang babae sa pagitan ng mga sako ng basura. At ang sinabi nito ang nagpakabog sa puso niya. Pero bago tayo tuluyang sumabak sa kwento, i-comment mo muna kung taga saan ka nanonood ngayon. Tara, pakinggan natin ang nakakakilabot ngunit makabagbag damdaming istorya. Malakas ang ulan ng gabing iyon. Patuloy itong bumubuhos sa ibabaw ng patrol car ni Opisyal Mateo Herrera. Habang dahan-dahan siyang nagmamaneho sa maputik na kalsada sa labas ng San Cristobal de las Casas, Chiapas. Paminsan-minsan, kumikidlat at kumukulog at sa bawat kidlat ay lumilitaw ang mga anino ng mga lumang gusali sa dating industrial na distrito. Mga gusaling tila nilamon na ng panahon. 7:00 pa lang ng umaga, malamig na ang kape ni Mateo at tila ganoon na rin ang kanyang sigla sa mga ganitong tawag. Biglang nag-crackle ang radyo niya. Central to Unit 17, sabi ng boses. May ulat ng kaguluhan sa lumang bodega ni Morales. Baka mga kabataang nagtatambay lang pero gusto ng bagong may-ari na ipasuri. Napabuntong hininga si Mateo sabay kamot sa buhok. Unit 17, on the way. ETA, 5 minutes, sa edad na 43, halos lahat ay nakita na niya sa 20 taon niya sa serbisyo. Pero nitong mga huling buwan, parang may kulang. Muling napatitig siya sa maliit na litrato sa dashboard. Isang batang babae na nakangiti. May mga ngiping kulang. Si Catalina, ang kanyang anak. 3 taon na itong wala. Pero sa puso ni Mateo, parang kahapon lang. Pagdating niya sa lumang bodega, sumalubong sa kanya ang malamig na hangin at ang nakakatakot na katahimikan. Pinatay niya ang makina at binuksan ang flashlight. Basang-basa na ang kanyang uniforme. Pero hindi iyon ang dahilan ng panginginig niya. Napansin niyang naputol ang kandado ng GAT. San Cristobal Police! Sigaw niya habang lumalapit sa kalawangin na pinto. Walang sumagot. Marahang binuksan ni Mateo ang pinto at agad na bumungad ang kadiliman sa loob. Itinutok niya ang flashlight sa paligid. Lumang makina, basurang plastik, at sa pinakadulong sulok, may nakita siyang maliit na anyo. Hello! Mahinang tawag ni Mateo habang dahan-dahang lumalapit. Doon niya nakita. Isang batang babae, siguro mga 5 o 6 na taong gulang. Gusot ang buhok, marumi ang mukha, at ang pinaka nakakatakot, sobrang laki ng tiyan nito kumpara sa payat na katawan. Lumuhod siya. Hey, maliit na prinsesa! Ako si Officer Mateo. Nandito ako para tulungan ka dumilat ang mga mata ng bata. Mapupungay, kulay asul, at punong-puno ng takot. Napaatras ito, mahigpit na niyakap ang punit-punit na kumot. Ayos lang! Mahinahong sabi ni Mateo. Ligtas ka na ngayon. Kumuha siya ng radyo at marahang nagsalita habang nanginginig ang kamay. Sentral. Kailangan ko ng ambulansya agad sa lumang bodega ni Morales. May batang babae, mga 5 taon, nangangailangan ng tulong medikal. Tahimik lang ang bata, nakatitig sa kanya. Ilang segundo ang lumipas bago ito muling nagsalita, halos bulong. May nilagay siya sa loob ko. Natigilan si Mateo. Anong ibig mong sabihin, anak? Tanong niya. Halos hindi makapagsalita. Umiiyak na itinuro ng bata ang tiyan niya. Yung doktor, nilagyan niya ako ng kung ano. Sabi niya, espesyal daw ako kinain ng kaba si Mateo. Pero pinilit niyang maging kalmado. Central, posibleng emergency medical case. Bilisan ninyo, please. Habang hinihintay nila ang ambulansya, tinanggal ni Mateo ang kanyang jacket at mahinahong ibinalot sa bata. Anong pangalan mo? Tanong niya. Lily. Mahinang tugon ng bata, sabay abot ng kamay niya. Ngumiti si Mateo kahit nangingilid ang luha. Magandang pangalan yan, Lily. Huwag kang mag-alala. Nandito ako. Hindi kita pababayaan. Sumabog ang kulog sa labas, kaya napapitlag si Lily. Agad siyang niyakap ni Mateo, pinoprotektahan mula sa ingay at lamig.
Sa sandaling iyon, muling nabuhay sa kanya ang pakiramdam ng pagiging ama. Ang proteksyon at malasakit na akala niya'y namatay na kasama ni Catalina. Pagdating ng ambulansya, kumislap ang pula at asul na ilaw sa loob ng bodega. Maingat na inilagay ng mga paramediko si Lily sa stretcher, pero bago siya isakay, mahigpit itong kumapit sa kamay ni Mateo. "Please, huwag kang aalis!" hikbi nito. At sa ilalim ng ulan, habang patuloy ang pagtili ng sirena, alam ni Mateo, hindi pa tapos ang kwento. Pero ngayong gabi, may isang batang muling nakaramdam ng pag-asa. Tinitigan ni Mateo ang takot na asul na mga mata ni Lily. At doon siya nagpasya ng isang bagay na tuluyang magbabago sa buhay nilang dalawa. "Hindi kita iiwan." Mahinahon niyang pangako. "Nandito lang ako sa tabi mo." Habang tumatakbo sila sa ilalim ng ulan papunta sa ambulansyang naghihintay, hindi alam ni Mateo na ang simpleng kabutihang iyon ang magsisimula ng isang serye ng mga pangyayaring maglalantad, ng mga matagal ng nakatagong lihim, at magbibigay sa kanila ni Lily ng panibagong pagkakataon para muling maramdaman kung ano ang magkaroon ng pamilya. Makalipas ang ilang oras, nakaupo si Mateo sa malamig at puting-puting waiting area ng ospital. Basa pa rin ang uniforme niya at sa kanyang mga kamay, may hawak siyang styrofoam cup ng kape na hindi man lang niya natikman. Ang oras sa dingding ay tila napakabagal gumalaw habang sinusuri ng mga doktor ang batang si Lily sa loob ng kwartong sarado. "Opisyal Herrera?" Itinaas ni Mateo ang tingin. Nakatayo sa harap niya si Doktor. Raquel Chan, may hawak na folder, nasa edad 40, may matatalinong mata sa likod ng manipis na salamin at ang boses ay kalmado ngunit mabigat. Sanay siyang magbigay ng mahihirap na balita. "Kumusta siya, doktora?" Agad na tanong ni Mateo, tumayo ng mabilis. "Pisikal, stable naman siya," sagot ng doktora, ngunit may pag-aalangan sa tono. "Pero may nakita kaming nakakabahala. Kasalukuyan kaming nagsasagawa ng mas maraming pagsusuri. Pero base sa mga paunang resulta, tila buntis siya at medyo malayo na ang buwan." Napatigil si Mateo, parang napako sa kinatatayuan. Buntis. Pero bata pa siya, tumango si doktor. "Chan, halatang hirap din sabihin." "Oo, at higit doon ayaw niyang magsalita sa sinuman sa aming staff. Hindi rin namin mahanap ang kanyang record. Sinuri na namin ang lahat ng ulat ng mga nawawalang bata sa nakaraang 3 taon. Wala kahit isa na tumutugma sa kanya." Parang wala siyang pinagmulan ramdam ni Mateo ang malamig na kilabot na gumapang sa kanyang likod. "Imposible yan. Lahat ng bata, may pamilya, may tahanan, dapat tahimik," na tumango ang doktora. "Nakipag-ugnayan na kami sa DSWD. May darating bukas para sa kaso niya. Pero ngayong gabi," tumingin ito sa dulo ng pasilyo. "Ilang beses na siyang umiiyak, hinahanap ka." Yung pulis daw sumama si Mateo kay Dr. Chan sa hallway at pagpasok nila sa kwarto, agad niyang nakita si Lily. Napakalambot ng itsura nito sa ilalim ng fluorescent lights, bagong hugas ang kanyang buhok, kulay ginto na halos kumikislap sa ilaw. Maluwang ang hospital gown at halatang payat na payat siya maliban sa tiyan niyang nakausli. Pagkakita sa kanya, nanlaki ang mga mata ni Lily. "Bumalik ka!" Mahina nitong bulong, tila hindi makapaniwala. Ngumiti si Mateo. "Oo naman, di ba nangako ako?" Umupo siya sa tabi ng kama at marahang tinanong, "Kumusta ang pakiramdam mo, Lily?" Hindi sumagot ang bata. Bagkus ay tumitig lamang sa kanya. Matalim pero puno ng tanong ang mga mata. "Dadalin mo ba ako pabalik doon?" Bulong nito. "Pabalik saan, anak?" Tanong ni Mateo sa banayad na tono. Ibinaling ni Lily ang tingin, nilalaro ang dulo ng kumot. "Doon, sa madilim na lugar." "Nasaan ang doktor?" Hinawakan ni Mateo ang kanyang kamay. "Wala na siya dito, Lily. Ligtas ka na. Walang sino man ang magdadala sa'yo pabalik doon."
Sa unang pagkakataon, medyo lumuwag ang mga balikat ng bata. Ngumiti si Mateo at may inilabas mula sa bulsa, isang maliit na sketchpad at ilang colored pencils. Binili ko ito para sa'yo. Akala ko magugustuhan mo tiningnan ni Lily ang mga lapis. Parang natatakot hawakan. Para sa akin? Tumango si Mateo. Oo, lahat yan iyo. Habang nagdodrawing si Lily, tahimik siyang pinagmasdan ni Mateo. Sa murang edad, napakadetalyado ng kanyang mga iginuguhit. Mga puno, bundok, at isang maliit na kubo na may mga rehas sa bintana. Pero may isang paulit-ulit na tauhan sa bawat guhit. Isang matangkad na lalaki na tila nakasuot ng puting coat. Sino siya? Mahinahong tanong ni Mateo. Tinuturo ang lalaki sa drawing. Huminto si Lily. Nanginginig ang kamay. Yung doktor? Bulong niya. Bago pa makapagtanong si Mateo, dumating na ulit si Dr. Chan kasama ang isang nurse na may dalang karayom para kumuha ng dugo. Biglang nagpanik si Lily. Napaatras sa headboard. Ayoko ng karayom! Ayoko na! Sigaw niya, nanginginig. Mabilis na lumapit si Mateo at hinawakan ang kamay niya. Shh! Ayos lang to, Lily. Hindi ito katulad ng dati. Tinutulungan ka lang nilang gumaling. Hindi ka iiwan ni Mateo, promise. Habang kinukuha ng nurse ang dugo, patuloy siyang kinakausap ni Mateo. Ikinuwento niya ang tungkol kay Rex, ang kanyang dating police dog, isang German Shepherd, na ngayon ay tamad na natutulog sa sofa buong araw. Natawa ng kaunti si Lily, at doon niya halos di napansin nang matapos ang karayom. Ilang sandali pa, nakatulog na si Lily. Lumabas si Mateo sa hallway, kung saan naghihintay si Dr. Chan. Doktora, ano nang mangyayari sa kanya pagkatapos? Tanong niya. Kapag stable na siya, ilalagay siya pansamantala sa foster home habang inaasikaso ang background investigation. Paliwanag ng doktora. Napalunok si Mateo. Hindi niya maipaliwanag, pero ayaw niyang isipin si Lily sa sistemang iyon nag-iisa. Pwede ko ba siyang dalawin kung sakali? Medyo nagulat si doktor. Chan, pero ngumiti. Hindi karaniwan sa mga pulis na bumalik sa mga kasong ganito, pero sa tingin ko, makakatulong yon sa bata. Malinaw na tiwala siya sa'yo. Habang paalis si Mateo, narinig niya ang mahinang boses mula sa loob ng silid. Good night, Papa! Parang biglang huminto ang mundo. 3 taon na ang lumipas mula nang may tumawag sa kanya ng ganon. Habang naglalakad siya palabas ng ospital, dahan-dahan nang humuhupa ang ulan. At sa bawat patak na tumatama sa bubong ng kanyang kotse, alam ni Mateo sa kaibuturan ng puso niya. Kung anuman ang mga misteryo sa likod ng batang iyon, hindi niya ito kayang talikuran. Dahil may kakaiba kay Lily, at higit doon, muling binuhay niya ang isang parte ni Mateo na akala niya'y namatay na noon pa. Habang pinapaandar ni Mateo ang makina ng kanyang sasakyan, isang malinaw na desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Bukas, magsisimula siyang magtanong. Alam niyang saan man naroon, may mga sagot tungkol sa kung sino talaga si Lily, saan siya nagmula, at kung ano ang totoong nangyari sa kanya. At hahanapin niya ang mga iyon, kahit gaano pa kahirap. Kinabukasan, dumating si Mateo sa ospital bago pa magbukas ang oras ng pagbisita. Nakangiti ang night nurse nang makita siya at pinayagan siyang pumasok matapos siyang makilalang muli. May bitbit siyang maliit na stuffed toy na aso sa ilalim ng kanyang braso. Huminto siya sa labas ng kwarto ni Lily nang marinig niyang may kausap ito sa loob. Isang babae na nakaayos na ayos, suot ang formal na blazer, nakaupo sa tabi ng kama ni Lily. May hawak na folder sa kanyang kandungan. Nakatalikod si Lily, nakayakap sa sarili at nakaharap sa pader. Naiintindihan kong natatakot ka. Marahan ngunit profesional na sabi ng babae. Pero kailangan kong malaman ang buong pangalan mo at kung saan ka nanggaling para matulungan kita. Tahimik lang si Lily. Bahagyang nanginginig ang kanyang mga balikat sa ilalim ng hospital gown.
Kumahol ng kaunti si Mateo upang ipaalam ang kanyang presensya. Napatingin ang babae at agad tumayo. Iniabot ang kamay. Opisyal Herrera, ako si Sara Montes Mula sa DSWD, Development of Family Welfare. Pinapaliwanag ko lang kay Lily na nandito ako para tumulong sa kanya. At kumusta naman? Mahinahong tanong ni Mateo. Wala pa ring salita, buntong hiningang sagot ni Sara. Kailangan naming malaman ang kanyang medical background at mahanap ang kanyang pamilya o guardian. Lumapit si Mateo sa kama at paglingon ni Lily, kumislap ang mga mata nito. Magandang umaga, Lily, sabi niya habang iniabot ang stuffed toy. Tingnan mo, ito si Junior, anak ni Rex. Matapang siya kagaya mo. Naalala ko, sabi mo gusto mong may kasama. Siya na yon, dahan-dahang kinuha ni Lily ang laruan at niyakap ito ng mahigpit. Salamat, bulong niya. Tahimik na pinanood ni Sara ang tagpo, halatang namangha. Nakikipag-usap siya sa'yo, sabi nito. Ngumiti si Mateo. May connection kami, siguro ganun lang talaga. Ilang sandali pa, tinawag ni Sara si Mateo para mag-usap sa hallway. Paglabas nila, binuksan nito ang kanyang folder. Isa ito sa mga pinakahiwagang kaso na hawak ko sa loob ng 15 taon. Walang ulat ng nawawalang bata, walang birth record, walang kahit anong datos. Parang bigla na lang siyang lumitaw sa mundo. Paano naman ang national database? Tanong ni Mateo. Wala pa ring tugma, sagot ni Sara saka ibinaba ang boses. May ibinahagi sa akin si Doktor Chan. Ayon sa mga pagsusuri, may mga kakaibang peklat sa katawan ni Lily. Mga senyales na tila galing sa serya ng medikal na pamamaraan. Pero hindi normal. Hindi mga karaniwang operasyon na nigas ang panga ni Mateo. Ibig mong sabihin, parang may gumagawa ng eksperimento sa kanya. Hindi ko pwedeng kumpirmahin yan, sagot ni Sara, maingat ang tono. Pero may mga anomalya rin sa dugo niya. Hindi pa rin maintindihan ng mga doktor kung bakit ganon ang resulta. Naalala ni Mateo ang sinabi ni Lily noon. May nilagay siya sa loob ko. Kumusta naman yung pagbubuntis niya? Tanong niya. Gagawin nila ngayon ang ultrasound, tugon ni Sara. At Mateo, tawagin na lang kitang Mateo, ang pagkakasangkot mo rito ay hindi pangkaraniwan. Kadalasan, kapag natapos na ang ulat ng isang pulis, wala na silang kinalaman sa kaso. Umiling si Mateo. Hindi ko rin alam kung bakit, pero may kung anong tungkol kay Lily na hindi ko kayang talikuran. Parang, may connection siya sa isang bahagi ng buhay ko. Tahimik si Sara ng ilang sandali. Sa kamarahang nagsalita. May nawala sa'yo, di ba? Napatigil si Mateo. Oo, anak kong babae. 3 taon na mula nang kinuha siya ng sakit. Lumiit ang mga mata ni Sara, may halong pag-unawa. Pasensya na, sabi nito, saka tila nagpas siya. Kung ganon, baka kailangan ko talaga ng tulong mo. Ikaw lang ang pinagkakatiwalaan niya. Baka ikaw lang din ang makakapagpabukas ng kwento niya. Pagbalik nila sa kwarto, nakita nila si Lily na abala sa pagguhit. Sa papel, may mga kama na nakaayos paikot. Bawat isa may batang nakahiga. Sa gitna, may mga malalaking figura ng mga taong nakatayo. Ano yan, Lily? Mahinahong tanong ni Mateo. Yung espesyal na kwarto, bulong ng bata. Doon natutulog ang mga bata. Nagkatinginan sina Mateo at Sara. May iba pang bata doon? Tanong ni Sara. Tumango si Lily. Lahat kami. Espesyal daw sabi ng doktor. Naalala mo ba kung ano ang pangalan ng doktor? Tanong ni Mateo. Biglang nanlaki ang mga mata ni Lily, umiling ng mabilis, at muling nagpatuloy sa pagguhit. Nanginginig ang kamay. Pumasok ang isang nurse na may dalang wheelchair. Oras na para sa ultrasound! Agad na puno ng takot ang mukha ni Lily. Masakit ba yon? Bulong niya. Hindi anak, sagot ni Mateo. Sabay hawak sa kamay nito. Parang kamera lang yan, para makita ng mga doktor kung bakit masakit ang tiyan mo. Nandito lang ako, promise.
Habang tinutulak ng nurse ang wheelchair palabas, lumapit si Sarah kay Mateo. Nag-request na ako ng access sa mga police reports tungkol sa mga kakaibang aktibidad sa labas ng lungsod, mga grupo o organisasyon na posibleng sangkot. Kung may koneksyon, malalaman natin tumango si Mateo. Titingnan ko rin ang mga cold cases. Baka may naitala noon tungkol sa mga bata. Sa silid ng ultrasound, mahigpit na hinawakan ni Lily ang kamay ni Mateo habang gumagalaw ang transducer sa kanyang tiyan. Tinitigan ni Mateo ang screen, mga itim at puting imahe na hindi niya maintindihan, pero napansin niya ang pagbabago ng ekspresyon ng technician. May problema ba? Tanong niya. Kailangan kong tawagin si doktor. Chan, sagot ng technician bago mabilis na lumabas ng kwarto. Tahimik si Lily, saka tiningnan si Mateo. Hindi ako katulad ng ibang bata, di ba? Hinawakan ni Mateo ang kamay niya. Lahat tayo espesyal, Lily. Sa kanya-kanyang paraan, ngumiti ito ng malungkot. Sabi rin na yan ng doktor. Pero gusto ko lang maging normal. Habang tumutulo ang luha ni Lily, tahimik na nangako si Mateo sa sarili. Ano man ang mga lihim sa likod ng misteryosong pagkakakita kay Lily, tutuklasin niya iyon. At sisiguraduhin niyang magkakaroon siya ng pagkakataong maging normal, gaya ng bawat batang dapat. Sa labas ng ospital, muling nagtipon ang maiitim na ulap sa langit ng San Cristobal. Parang mismong kalikasan ay nakikibahagi sa misteryong unti-unting bumabalot sa kanilang mundo. Sa loob naman, nakamasid si doktor. Chan sa ultrasound images, maputla ang mukha. Nasa hallway sina Mateo at Sarah tahimik na nagaantay. Sa loob ng silid, makikita si Lily, tahimik na inaayos ang mga colored pencils ayon sa kulay, habang tinitingnan ng nurse ang kanyang vital signs. Hindi ko pa kailanman nakita ang ganito, bulong ni doktor. Chan, halos hindi makapaniwala. Ang ultrasound ay malinaw, may fetus. Oo, buntis siya. Pero iba ang bilis ng pagdevelop, hindi normal, parang pinabilis. Ibig mong sabihin, totoo ito? Tanong ni Mateo. Nanginginig ang boses. Oo, pero hindi ko maipaliwanag kung paano. Sa edad niyang yan, imposible. Ipapadala ko ang mga imahe sa mga espesyalista sa Tuxtla Gutierrez. Pero bago kami magpatuloy, kailangan muna naming maunawaan ang buong kasaysayan ng bata. Napabuntong hininga si Sarah, isinara ang folder. Wala pa ring tugma kahit sa national database. Parang hindi talaga siya nakarehistro sa mundo. At doon, sa pagitan ng katahimikan at mga tanong na walang kasagutan, nagsimula pa lang ang bagyong magbubunyag ng katotohanan. Hindi lang tungkol kay Lily, kundi pati sa misteryosong koneksyon niya kay Mateo. Habang bumababa ang tinig ni Dr. Chan, may halong bigat ang bawat salitang binitawan niya. May isa pa akong natuklasan, sabi niya. May mga kakaibang marka ng karayom sa mga braso ni Lily at may natagpuan kaming di kilalang sangkap sa kanyang dugo. Hindi ito anumang gamot na pamilyar sa amin, ramdam ni Mateo, ang malamig na kilabot na gumapang sa kanyang batok. Gusto niyong sabihin, may naglalagay sa kanya ng mga gamot na pang-eksperimento? Hindi ko pa masasabi ng sigurado, maingat na tugon ng doktora. Pero kung ano man yon, hindi ito bahagi ng normal na paggamot sa medisina. Habang nag-uusap sila, may biglang ingay na nagmula sa silid ni Lily. Agad silang tumakbo papasok. Nakita nilang nagpupumiglas si Lily sa gitna ng kanyang masamang panaginip, pawisan, umiiyak at humihingal. Hindi! Yung madilim na kwarto! Ayoko, please! Sigaw ng bata. Lumapit agad si Mateo at marahang hinawakan ang kanyang balikat. Lily, gising ka na! Ligtas ka rito! Ako to, si Mateo. Dahan-dahang dumilat si Lily, nanginginig, hanggang sa makilala niya ang mukha ni Mateo. Darating na yung doktor. Dala niya yung malalaking karayom. Mahina niyang bulong. Panaginip lang yon, marahang sabi ni Mateo. Wala nang mananakit sa'yo dito. Habang humihinga na ng mas kalmado si Lily,
Napansin ni Sarah ang isang papel sa sahig, isang guhit na nahulog mula sa kama. Pinulot niya ito at biglang nanigas ang kanyang mukha. Ang larawan ay nagpapakita ng isang maliit na bahay sa gitna ng kagubatan. Pero sa loob nito, may mga kama, kagamitan ng ospital, at mga batang may malulungkot na mukha. Lily, mahinahon niyang tanong, ito ba yung lugar na pinanggalingan mo bago ka nakita ni Mateo? Tahimik na tumango ang bata. Mas lalong niyakap ang kanyang laruan. Yung bahay sa bundok, doon dinadala ang mga batang espesyal. Nagkatinginan sina Mateo at Sarah, halatang parehong may kaba. Alam mo ba kung nasaan yung bahay na yon, anak? Tanong ni Mateo. Sa gubat, kung saan kumakanta ang matatandang puno, sagot ni Lily, tila lumulutang ang isip. Malapit sa tubig na umuugong. Maaring kahit saan yon sa mga bundok, bulong ni Sarah. Maraming talon dito sa rehiyon. Biglang nag-vibrate ang cellphone ni Mateo, isang mensahe mula sa kanyang kasamahan. May natuklasan ako, sabi ng text. Lumapit siya kay Lily. Lily, kailangan ko lang umalis saglit. Babalik ako, pangako. Sa labas ng silid, tinawagan niya ang kasama niyang si Officer Rodriguez. Mateo, may nahanap akong kakaiba, agad na sabi ni Rodriguez. 5 taon na ang nakalipas, may report tungkol sa isang grupong panrelihiyon sa bundok malapit sa Cascadas de Agua Azul. Ang tawag nila sa sarili nila, Los Iluminados. Los Iluminados ulit ni Mateo, napakunot noo. Oo, may reklamo noon mula sa mga residente. May mga kakaibang ilaw at tunog sa gabi. Nang mag-imbestiga ang mga pulis, walang nakitang labag sa batas. Akala lang daw nila grupo ng mga taong gustong mamuhay ng hiwalay sa lipunan. Pinamumunuan sila ng isang lalaking tinatawag ang sarili niyang Dr. Tomas Mendez. Napakapit si Mateo sa cellphone. Isang doktor? Ayon sa mga tala, oo. Pero walang record na meron talaga siyang lisensya sa medisina. Nagkawatak-watak ang grupo nang masunog ang gusali nila. 2 taon na ang nakalipas. Walang naiulat na namatay. Pero simula noon, nawala sila. May ulat ba tungkol sa mga bata? Tanong ni Mateo, ramdam ang pagbilis ng tibok ng puso. Wala sa opisyal na record. Pero isang pulis noon ang nagsabing may mga batang tahimik at tila takot. Walang sapat na ebidensya, kaya hindi na nasundan nagpasalamat si Mateo at agad bumalik sa silid. Naabutan niya sina Sarah at Lily na nakatingin sa mga larawan sa tablet. Lily, pamilyar ba sa'yo ang alinman sa mga lugar na to? Tanong ni Sarah. Umiling si Lily hanggang sa may isang larawan ng isang malaking talon na tumutulo sa batong mataas. Iyan! Yan yung tubig na umuugong! Bulalas ni Lily. Malapit doon ang bahay. Tumingin si Sarah kay Mateo, halatang may pag-asa. Cascadas de Agua Azul, 30 kilometro lang mula sa lugar kung saan mo siya natagpuan. Ibinahagi ni Mateo ang nalaman niya kay Rodriguez. Kailangan nating silipin yon, sabi ni Sarah, habang nagsisimula ng mag-impake. Gusto kong sumama, biglang sabi ni Lily. Ikinagulat ng dalawa. Oh, anak! Mahinahong sabi ni Mateo. Kailangan mong manatili rito at magpagaling. Ngunit napaluha si Lily. Pero natatakot ako. Baka bumalik yung doktor pag wala ka. Lumuhod si Mateo sa tabi ng kama niya. Makinig ka, Lily. Walang sino man ang makakaalis sa'yo rito. Ligtas ka. Narito si Doktora Chan at may guwardiya sa labas. Walang makakapinsala sa'yo. Tinitigan siya ni Lily ng matagal. Tila binabasa ang kanyang kaluluwa. Pangako, babalik ka. Pangako, sagot ni Mateo. Halos manginig ang boses. Naaalala ang mga pangakong ibinulong niya noon sa kanyang anak na si Catalina bago ito sumuko sa sakit. Parang nabasa ni Lily ang iniisip niya. Inabot niya ang pisngi ni Mateo at hinaplos iyon. Huwag kang malungkot. Hindi mo ako mawawala gaya ng nawala sa'yo si Ate Catalina. Napatigil si Mateo, gulat na gulat. Anong,
Sinabi mo? Yung bata sa litrato mo, sagot ni Lily ng simple. Yung nami-miss mo. Hindi pa niya kailanman binanggit si Catalina kay Lily. Bago pa siya makapagtanong, pumasok si Doktora Chan dala ang gamot ni Lily. Naputol ang sandaling iyon. Sa labas ng ospital, nagsimulang bumuhos muli ang ulan. Habang pumapasok sina Mateo at Sara sa patrol car, tahimik silang nagtitigan. Parehong alam nila, ano man ang matuklasan nila sa bundok, magbabago nito, hindi lang ang kinabukasan ni Lily, kundi pati ang kanila. Habang umaakyat sila sa paikot na daan ng kabundukan papunta sa Cascadas de Agua Azul, unti-unting naglaho ang signal ng kanilang mga cellphone. Si Sara, hawak ang lumang mapa, ay nagsabi, "Pagkaliwa sa susunod, dapat may daan papasok sa dating kampo ng Los Iluminados." Umuulan na ng marahan. Tumatama ang mga patak sa windshield habang pumapasok sila sa makitid na daang lupa. Halos natatakpan ng mga damot-ugat ng punong pino. Paano matatagpuan ng kahit sino ang lugar na to? Bulong ni Mateo. Siguro yan talaga ang gusto nila, sagot ni Sara. Ang manatiling tago. Pagkalipas ng halos 2 kilometro, dumating sila sa isang malawak na clearing. Nandoon ang mga nasunog na labi ng isang malaking gusali, mga haliging abo na tahimik na testamento ng nakaraang apoy. Ngunit sa isang sulok, halos natatabunan ng mga halaman, may isang maliit na kubo na nanatiling buo. Doon ka lang sa likod ko, utos ni Mateo, habang maingat na binunot ang kanyang baril. Ang pinto ng kubo ay nakasabit, bahagyang nakabukas, at marahang kumakalansing sa hangin. Sa loob, naglalaro ang mga alikabok sa sinag ng araw na pumapasok sa mga bintanang marurumi. Halos walang laman ang silid, pero may mga bakas na hindi kayang itago. Isang maliit na higaan, ilang kagamitang pangsiyensiya, at sa dingding, isang serye ng mga guhit na agad nakatawag ng pansin. Lumapit si Sara. Mateo, para itong gawa ni Lily. Ang mga guhit ay halos kapareho ng mga iginuhit ng bata sa ospital, mga batang nakahiga sa kama, mga taong nakaputi, at mga kakaibang aparato. Pero ngayon, mas detalyado, mas madilim. Parang isang batang nakakita ng bagay na hindi niya dapat makita kailanman. Sa ilalim ng isang lamesa, napansin ni Mateo ang isang kabinet na nakakandado. Ginamit niya ang kanyang maliit na kutsilyo at nabuksan niyon. Sa loob, may mga makakapal na notebook, puno ng mga tala, petsa, at eksperimentong parang panglaboratorio. Para itong mga medical na record, sabi ni Mateo, binubuklat ang mga pahina. Mga pagsusuri, resulta, pangalan ng mga subject. Mateo, tingnan mo to. Tawag ni Sara mula sa kabilang dulo. Nakatayo siya sa harap ng isang corkboard na may nakaayos na mga litrato. Mga bata ng iba't ibang edad, nakasuot ng parehong kulay abo na damit. Walang ekspresyon. At sa gitna ng lahat ng iyon, isang litrato ni Lily, mas bata, mas payat, pero walang pag-aalinlangan. Siya yon. Sa sandaling yon, nagtagpo ang tingin ni na Mateo at Sara. Parehong alam nila na hindi ito basta kaso. Isa itong lihim na matagal nang tinatago. At ngayon, sa wakas, nagsisimula ng lumitaw ang katotohanan. Diyos ko! Bulong ni Mateo habang nanginginig ang boses. Mayroon ditong hindi bababa sa 12 mga bata. Maingat na tinanggal ni Sara ang litrato ni Lily mula sa pader. Ito na ang ebidensya, patunay na isa siya sa mga batang naroon. Sa isang maliit na silid sa tabi, na tila ginawang pansamantalang laboratorio, may nakita si Mateo na nagpahinto sa tibok ng puso niya. Isang luma at maruming teddy bear, wala nang isang mata, nakasilip mula sa ilalim ng malamig na mesa ng eksaminasyon. Charlie, mahina niyang sabi, agad na nakilala ang laruan mula sa kwento ni Lily. Lumabas si Sara sa kabilang pinto, maputla at nanginginig. Mateo, may nakita ako sa mga tala. May mga pangalan at petsa sa tabi ng bawat bata.
Ayon dito, ang tunay na pangalan ni Lily ay Lilia Elena Villegas at dinala siya rito 5 taon na ang nakalipas. 5 taon. Pero 6 o 7 taong gulang pa lang siya ngayon. Tumango si Sarah, malungkot. Oo, base rito. Sanggol pa lang siya nang dinala rito. Sa labas, kumulog ng malakas. Nagsimula ng bumuhos ang malakas na ulan. Maingat na binalot ni Mateo ang lumang teddy bear sa kanyang panyo bago isinilid sa bulsa. Kailangan nating kunin lahat to bilang ebidensya, sabi niya habang pinupulot din ang mga kwaderno. Habang nagmamadali silang bumalik sa sasakyan, hindi nila napansin ang mga sariwang bakas ng gulong sa putikan. Patunay na may ibang tao ring bumisita roon kamakailan, marahil ilang oras lang bago sila dumating. Pagbalik sa patrol car, habang naglalaban ang mga wiper sa lakas ng ulan, biglang tumunog ang cellphone ni Sarah. Nakasagap ng signal sa isang bahagi ng daan. Mula sa opisina ko, sabi niya habang nagbabasa. Na-identify na nila ang isang babaeng nagngangalang Elena Villegas na nag-report ng pagkawala ng anak niya 5 taon na ang nakalipas. Pero makalipas ang 3 buwan, siya mismo ay nawala rin lalong humigpit ang hawak ni Mateo sa manibela. Ibig sabihin, dinukot si Lily mula sa sarili niyang ina. At ang ina niya nawala rin habang hinahanap siya. Mas malala pa, sagot ni Sarah. Ang investigador na humawak sa kaso ni Elena ay natagpo ang patay 1 linggo matapos noon. Sinasabing nagpakamatay siya, pero walang malinaw na ebidensya. Kaya isinara ang kaso. Habang kumikidlat sa labas at nagliliwanag ang madilim na kagubatan, ramdam ni Mateo na ang natuklasan nila ay simula pa lang ng isang mas malalim at mas delikadong lihim. Isang bagay na maaaring ikapahamak ng sinumang makaalam. Pagbalik nila sa ospital, nadatnan nilang naghihintay si doktor. Tiyan sa labas ng silid ni Lily. Ang mukha nito ay halatang may halong kaba at pagtataka. May kakaibang nangyari habang wala kayo, mahina niyang sabi. Ang pinakahuling resulta ng dugo ni Lily ay nagpapakita ng malaking pagbabago. Yung hindi kilalang substance sa dugo niya ay unti-unting nawawala at bumaba ng halos 30% ang mga senyales ng pamamaga. Magandang balita yan, di ba? Tanong ni Mateo. Maganda, oo, pero nakakaalarma rin, sagot ng doktora. Karaniwang hindi bumubuti ang ganitong kondisyon ng walang tulong. Parang kusa siyang gumagaling, ngayon nawala na siya sa lugar kung saan siya nasaktan. Pagpasok nila sa silid, nakita nila si Lily na nakaupo sa kama. May kulay na muli ang mga pisngi at abala sa pag-aayos ng mga origami birds na itinuro sa kanya ng isang mabait na nurse. Bumalik ka, sabi ni Lily. Kumikislap ang mga mata. Di ba sabi ko babalik ako? Ngumiti si Mateo at naupo sa tabi niya. Dahan-dahan niyang inilabas mula sa bulsa ang lumang teddy bear. May dinala kong matagal ka nang naghihintay. Namulat si Lily. Halos hindi makapaniwala. Charlie! Sigaw niya, sabay yakap sa laruan. Napaluha siya habang pinagdikit ang mukha sa malambot nitong balahibo. Akala ko hindi ko na siya makikita. Tumingin si Mateo kay Sarah na bahagyang napahinto sa emosyon ng sandali. Agad niyang pinunasan ang luhang tumulo. Lily, mahinahong sabi ni Sarah habang ipinapakita ang litrato. Nalaman namin na ang tunay mong pangalan ay Lilia Elena Villegas. Pamilyar ba yan sa'yo? Tahimik na tumango ang bata. Si Mami ang tawag sa akin noon bago ako kunin ng doktor. Sabi niya magiging special daw ako. Naalala mo pa ba si Mami mo? Tanong ni Mateo. May buhok siyang kulay ginto, parang sa akin, at amoy bulaklak siya. Napahinto si Lily, parang sinusubukang alalahanin. Umiiyak siya nang sabihin ng doktor na ako raw ay napili. Nagkatinginan sina Sarah at Mateo. Napili? Para saan? Tanong ni Sarah. Pero nagbago na ang mukha ni Lily. Parang biglang lumayo ang isip niya. Tahimik na inaayos muli ang laso ni Charlie.
Kinagabihan, matapos umalis si Sarah upang isumite ang mga dokumento, nanatili si Mateo sa ospital. Tumawag siya sa kanyang kapitan upang humingi ng pansamantalang pahinga. 2 linggo lang, Herrera, sabi ng kapitan. Mag-ingat ka. Madaling malunod sa emosyon kapag nasangkot ka sa kaso ng isang bata. Alam ni Mateo na tama ito, pero huli na. Sa ilang araw lang na nakasama niya si Lily, muling nabuhay ang mga damdaming inilibing niya kasabay ng pagkawala ng anak niyang si Catalina. Nang dumilim, nagdala ang isang nurse ng folding bed para kay Mateo. Pinayagan ni Doktor. "Chan," sabi nito, "mas mahimbing daw matulog si Lily kapag nandito ka." Nakayakap si Lily kay Charlie, sabay turo sa tabi niya. "Mateo, pwede mo ba akong basahan ng kwento?" Kinuha niya ang isang lumang kopya ng Ang Pelos na Kuneho at nagsimulang magbasa. Habang binabasa niya ang kwento ng kunehong naging totoo dahil sa pag-ibig ng isang bata, unti-unting bumigat ang mga talukap ni Lily. "Mateo," mahina niyang bulong bago tuluyang mapapikit. "Magiging totoo na rin ba ako, tulad ni Catalina?" Natigilan si Mateo. "Anong ibig mong sabihin, anak?" "Ang sabi ng doktor, hindi pa kami totoong mga bata. Ginagawa pa lang kaming mas mabuti," pabulong niyang sabi bago tuluyang makatulog. "Gusto ko lang maging totoo, tulad ni Catalina." Nanlamig si Mateo. Hindi niya kailanman binanggit kay Lily ang pangalan ng kanyang anak. Pero alam ito ng bata. Tahimik siyang napatingin sa kanya. Mahimbing na tulog, payapa ang mukha. Sa labas ng bintana, humupa na ang bagyo at sa langit ay kumikislap ang mga bituin. 5 araw pa lang, mula nang matagpuan niya si Lily, pero parang tuluyang nagbago ang kanyang mundo. At sa unang pagkakataon matapos ang 3 taon, naramdaman niyang may bahagyang gaan sa bigat ng kanyang puso. Tumunog ang cellphone niya, mensahe mula kay Sarah. "May natuklasan ako. Kailangan kitang makausap bukas ng maaga. Mag-ingat ka. Hindi ako sigurado kung sino ang mapagkakatiwalaan." Tumingin si Mateo kay Lily. Mahimbing pa ring natutulog. Ang malamlam na ilaw ng gabi ay tumama sa kanyang mukha. Payapa, parang walang anumang dilim na dumaan. Ngunit sa isip ni Mateo, alam niyang ang katahimikang iyon ay maaaring hindi magtagal. Dahil may mga lihim na hindi man niya gustuhin. Hindi na maibabalik sa pagkakalimot. Ano mang lihim ang tinatago ng grupong Los Iluminados at ng kanilang misteryosong doktor, malinaw na nakasentro ito sa mga batang gaya ni Lily. Mga batang pinili para sa isang layuning hindi pa rin malinaw. At habang lumalalim ang investigasyon, mas nararamdaman ni Mateo na may mga makapangyarihang taong handang gawin ang lahat para mabawi ang mga batang ito. Maingat siyang humiga sa folding bed, inilagay ang sarili sa pagitan ni Lily at ng pinto. Alam niyang hindi magiging mahimbing ang tulog niya ngayong gabi. Nakaalerto ang bawat instinct bilang pulis. Dahil kung saan man naroon ang lalaking tinatawag ang sarili niyang doktor, siguradong hindi pa siya sumusuko sa paghahanap sa espesyal na bata na nakatakas. Kinabukasan, sumikat ang araw at ang liwanag nito ay sumingit sa mga blinds ng ospital. Nagising si Mateo, bahagyang nanakit ang leeg sa pagkakatulog sa tabi ng kama ni Lily. Mahimbing pa rin ang tulog ng bata. Mahigpit ang yakap kay Charlie. Isang marahang katok sa pinto ang gumising sa kanya. Si Sarah, may dalang seryosong mukha sa kabila ng pilit na ngiti. Sumenyas ito na lumabas sila sa pasilyo. "Gising ako buong magdamag," sabi ni Sarah, mahina pero buo ang boses. "Inimbestigahan ko si Elena Villegas." "Ang nanay ni Lily?" tanong ni Mateo. Tumango siya. Oo, isa siyang scientific researcher noon, espesyalista sa pediatric immunology sa Peanono Medical Research Center dito sa San Cristobal. Pero bigla siyang nag-resign 6 na taon na ang nakalipas